تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Alhamdulillah, tayo po ay lubos na papasalamat sa dakilang lumikha sa mga pagkakataon na kanyang pong ipinagkakalo po sa atin katulad po ngayon. Maaari na mayroon tayong mga mahalagang bagay, hindi kaya mga gawain, pero dahil po hangad po natin na magkaroon ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at madagdagan ang ating kaalaman patungkol po sa Islam at higit sa lahat ay makamit po natin ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nandito po tayo ngayon. Alhamdulillah. Naway maging dalisay ang ating layunin na kung saan ito ay ginagawa po natin na wala po tayong ibang hangarin, layunin maliban lamang na para kay Allah subhanahu wa ta'ala, para makamit natin ang kaluhuran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat po na manatili yung tinatawag na ikhlas o dalisay. Opo. Dalawa po yun. Pag naging dalisay po ang ating mga gawain, opo, ng mga pagsamba ay una, tatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala at pangalawa, ay gagantimpalaan po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ngayon po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, siyempre mga nakaraan, siguro mga ilang Huwebes, dito yung nakapag-aral, gawa po na meron tayong palaging kumbaga mga importanteng kumbaga gawain din sa Islamic Center. Opo. Kaya dito yung nakapag-aral sa mga nakaraan. So ito malaking pasasalamat po natin sa Allah dahil siyempre binigyan tayo ng pagkakataon. Okay. Ating pong ipagpapatuloy po ang ating kumbaga nasimulan. Bali, ang ating pong subject, no, tuwing Huwebes ay patungkol sa fiqh. Pag sinabi fiqh, ito'y pangkalahatan na kung saan sa mga batas po ng pananampalatayang Islam, higit sa lahat, ay patungkol sa kung saan mga batas, lalong-lalo na po sa pagdarasal. Kasi ang Huwebes na ito, araw na ito ay para lamang sa mga siyempre, sabihin po natin na sa mga bagong yakap ng Islam. Opo. At kung may mga nakakaatin po na matagal na sa Islam, welcome pa rin kayo, alhamdulillah. Kumbaga, pina-priority po natin yung mga baguhan dahil siyempre pagbago ay wala pa silang gaano, no? Na kung saan na idea sa mga gawain sa mga pagsamba, lalong-lalo ng pagdarasal. Okay. Ngayon po ang ating nais pag-uusapan, nais ko pong ibahagi sa inyo ay patungkol po sa ano po ba ang mga kahigitan at kalamangan ng pagdarasal. Opo, di ba? Kailan pa rin na malaman po natin, maunawahan po natin, maintindihan po natin kung ano ang mga makakamit natin na gantimpala, biyaya mula sa pagdarasal. Opo, yan ang pinakano po. Okay. Wag po natin kaligtaan ng pagdarasal ay pangalawa. Opo. Pangalawa sa tinatawag na Ruknul Islam. Ibig sabihin yung haligi sa pananampalatayang Islam. Di ba meron tayong 5 haligi sa pananampalatayang Islam? 5 haligi ng Islam. Una po, shahadatain. Ito ay ginawa po natin na kung saan magsasaksi po tayo na walang tunay na Diyos na dapat sambahin malibang kay Allah. Kaya tinatawag na shahadatain. Nagsasaksi po tayo na wala tayong karapat dapat sambahin malibang kay Allah. At nagsasaksi po tayo na si Muhammad ay kaniyang sugat propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatawag shahadatain. Dalawang pagsasaksi. Yung binanggit po natin nung tayo nag-embrace, kung matatanda niyo po,
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ito yung dalawang saksi. Sa wikang Arabic, sa Tagalog, yung kanilang binagdad. Okay. Yan ang una po sa tinatawag na haligi ng pananampalatayang Islam. Pangalawa, iqamus sala ang pagdarasal. Ito pong ating pag-uusapan ngayon. Pangatlo yung itauz zaka, yung pagbibigay ng obligadong kawanggawa sa mga may pera, mga mayayaman, at dumating o di kaya pumasok sa tinatawag na nisab na pwedeng kumbaga ibigay yung tinatawag na zaka. Halimbawa yung 40 real kung bibilangin natin, 1 real, yung 80 real, 2 real, yung 100 real ay kumbaga 2 point, opo, 5. Ibig sabihin 2 real and 50 halal. Okay. Sa mga may pera po yun. So pag tayo wala po tayong gaanong yaman, hindi naman tayo obligado doon. Kaya tayo pwedeng magsadaka, magbigay ng kawanggawa. Pero yung mismong zaka na obligado, hindi po tayo kumbaga inobligaduhan. Okay. Yun ang pangatlo. Pang-apat po yung tinatawag na as-sawmu Ramadan, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, malapit na po ang buwan ng Ramadan. Bali kasi papasok ang buwan ng Ramadan March 11. Ngayon, 18 po ngayon. January 18, February, okay, isang buwan na mahigit. Tapos 11. So, napakalapit to, di ba? Ayun, obligado rin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Opo. So, bago yun, inshallah, magbibigay rin pa rin tayo ng paksa patungkol sa papalapit na buwan ng Ramadan. Okay. So, yun ang pang-apat. Pang-lima po ay ang pagsasagawa ng tinatawag na Hajj. Hajjul Baiti man istata'a ilayhi sabila. Yung pagsasagawa ng Hajj mismo doon sa Makkatul Mukarramah. Doon po ginaganap. Opo, kasi ang mundong itong mundo ay isa lang lugar lamang na nararapat na doon natin ginagampanan ang pagsasagawa ng Hajj. Opo. Hindi po pwede na kung alam may nakapag-isip na magtatayo ng Kaaba tapos doon gagawin yung hindi po pwede kailanman. Isa lang po yan na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala dyan lang po sa Makkatul Mukarramah. Pagsasagawa ng Hajj. Kaya mapapansin po natin sa buong mundo, sa may mga kamusliman, pag panahon ng Hajj, daming mga pumupunta po dyan sa tinatawag na Makkah para gawin ang tinatawag na Hajj. Ang Hajj din ay iniobligado lamang sa mga may kakayahan. Sa may mga kakayahan na kayaan ng pisikal o ano po, financial, ito po, yan. At mayroon ding nasa tamang gulang o edad. Pag hindi kaya, opo, ng ating pisikal, wala tayong kakayahan sa pagdating sa financial, hindi naman obligado po sa atin. Opo. Masyerte po tayo mga taga rito sa Saudi Arabia kasi madali sa atin kung alimbawa gugustuhin natin kasi malapit na tayo. Hindi malaking gagastos nila. Hindi katulad sa Pilipinas na sa ngayon gumagastos sila so bawat mag-Hajj ng pinakamababa siguro yung 200,000 mahigit. May mga gumagastos po dyan na 300,000, 400,000. Opo. Ito ay ginagawa po nila lamang na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at maisagawa nila ang kanilang kumbaga tungkulin at masunod po nila ang obligado sa kanila. Okay. So, yun po ang 5 haligi ng Islam. Kaya kasama po pangalawa ang ating kumbaga paksa ngayon na kung saan ang pagdarasal. Opo. Kaso lang, ang ating pong mga babanggitin ay ang mga gantimpala o mga biyaya o pakinabang na makukuha sa pagdadarasal. Opo. Unang-una, huwag po natin kaligtaan na hindi natin makakamit yung mga gantimpala o mga pakinabang sa pagdarasal kapag hindi po natin naisagawa sa tamang pagdarasal. Sino pang susundin po natin na kung saan itinuro sa atin sa ating pananampalatayang Islam
alin ang kumbaga susundin na tamang pagdarasal. Walang iba po kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya bawat Muslim, babae o lalaki, magdarasal po siya sa kung saan ayon sa pagdarasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Kasi hindi po pwedeng makamit ang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ang pagdarasal po ay hindi sa tama ang pagdarasal. Kaya katibayan po natin na dapat sundin sa pagdarasal ay ang pagdarasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mismo sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Magdarasal kayo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magdarasal kayo katulad ng inyong nakikita sa akin kung ako ay magdarasal. Ibig sabihin, aalamin po kung ano ang tamang pamamaraan ng pagdarasal ng Propeta Muhammad nung nagdarasal. So yun ang susundin natin, gagawin po natin para maging tama ang ating pagdarasal. Kaya kung magdarasal ang isang Muslim na naayon sa kanyang sarili o kagustuhan, ay ito'y problema dahil hindi po tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ating pong pagdarasal. Opo. Kaya itong sinasabi po natin na kung halimbawa ang ating pagdarasal ay hindi maging tama, paano po natin makukuha yung mga gantimpala at biyaya? Na ipagkakaloob ng Allah sa mga itong nagdadarasal, imposible, di ba po? Okay. Kaya ito po, sa mga nakaraan na maraming bis ko inaipaliwanag sa inyo ang mga pamamaraan ng pagdarasal. At marami pang mga video na aking ipinost po sa ating mga group kung paano magdarasal. Opo. Alhamdulillah, yung iba natuto na magdarasal, yung iba may kulang pa ng konti, yung iba medyo nababagalan pa kasi walang oras daw, parang lagi pong kung saan busy po. Okay. So ngayon, kaya naisipan po natin na mapag-usapan ang mga gantimpala. Baka sakali makatulong sa atin na magkaroon tayo ng kumbaga pagsusumikap na kung saan para matutunan kaagad ang pagdarasal sa mga hindi pa alimbuan natuto. Okay. Unang-una, sabi po ng mga scholar na kalamangan at kahigitan ng pagdarasal ay mapipigilan niya po tayo sa paggawa ng mga masasama. Yung mga gawaing hindi ka lugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po mabuti, mga gawaing pagkakasala, ito ay mapipigilan tayo ng ating pagdarasal. Ang ibig sabihin, kung tunay kang nagdadarasal, kung tunay na ikaw ay may pagdarasal, nararapat na mapigilan mong sarili mo sa paggawa ng hindi mabuti. Kasi yun ang pagdarasal. Kaya ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Katotohanan, ang pagdarasal ay mapipigilan niya ang tao sa paggawa ng mga masasama, mga gawaing kumbaga kasuklam-suklam sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga gawain hindi ka nais-nais sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So ang ibig sabihin, kung mayroon tayong mga kapatid na nakikita o napapansin na may mga gawain pa rin hanggang ngayon na mga masasama, ibig sabihin hindi pa rin naging tunay ang kanyang pagdarasal kasi hindi niya napipigilan ang kanyang sarili. Kaya magdua po siya, manalangin kay Allah, natulungan po siya ng Allah na mapigilan niya ang kanyang sarili. Kasi yun ang sinabi, ang tunay na pagdarasal ay mapipigilan niya po tayo sa mga gawaing hindi kalugod-lugod, kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo, ang sabi po ng mga scholar, kung ang bawat Muslim, bawat pamayanan ng mga Muslim, halimbawa sa kamusliman, at ang mga Muslim po ay ipairal nila, tuparin po nila kung ano ang binanggit mismo sa banal na Quran patungkol sa pagdarasal, na maging ang kanirang pagdarasal ay makapigil sa mga masasamang gawa, maaari na hindi na kailangan yung security. Hindi na kailangan yung, di ba?
ah, pulis. Kasi siyempre, 'di ba, kaya tayo may pulis, may security. Dahil para doon sa mga manluloko, para doon sa gumagawa ng mga krimen, mga masasama, 'di ba? Kaya may security, may mga pulis kasi nagpo-protect po sila sa mga tao na baka kasi may mga manluloko, may mga masasamang isip, may mga sasamang gawain. So dahil po walang pagdarasal at hindi po tinutupad ang pagdarasal, hindi sinusunod ang tunay na pagdarasal, kaya hanggang ngayon may mga Muslim pa rin na nagsasabi na patuloy na gumagawa ng kalokohan. Tingnan niyo, dito sa Saudi Arabia, may mga kulungan dito, lagi tayong nakakabisita po. Minsan kasi pag may mga nakakulong na Pilipino, Pilipina, natatawagan po tayo minsan para mag-translate po sa kanila. Alam niyo po, siyempre, pagpasok sa kulungan, maraming nakakulong pa. Ilan ang kulungan dito? Meron dito sa bandang Rahmania, meron sa Tokba, meron dito rin sa isa, dala, tatlo, opo, apat, mga lima yata yung alam ko. Bukod pa sa Damam, marami po sa Damam. Doon po yung pinakamalaki sa Damam. Meron dito sa Tokba, medyo malaki-laki rin. Pero ang pinakamalaki sa Damam po. Di ba may mga Muslim na nasalong? May Arabo, Saudi, may Pakistan, may Bangladesh, may India, mga lagi na mga Muslim. Minsan pa mayroon pang mga Pilipino na Muslim. So bakit nakakulong? Dahil gumawa ng masama. Gumawa ng kalokohan. Kung may nangyari na nakulong na dahil sa pinagbintangan, yun ang sinasabi ng iba na hindi naman lahat ng nakukulong ay lahat may kasalanan. Tama naman po yun. Mayroon tayo talagang paniniwala pa rin doon sa may mga minsan nakukulong na napagbintangan. Pero hindi yung marami. Ang marami po yung talagang gumawa ng kalukuhan. So, tingnan niyo po. Dahil po hindi siya nagdadarasal at walang nakakapigil sa kanya sa paggawa ng masama, yun, nakagawa ng masama hanggang sa nakulong pa. Yung nagsasabi, hindi nagdadarasal naman yung tao na nakulong. Opo, kahit na nagdadarasal, pero yung pagdarasal niya, hindi tunay kasi hindi niya napipigilan siya sa paggawa ng masama. Kaya po, kung tayo naghahangad ng tunay na pagdarasal, kailangan mismo sa ating sarili ay ating, kumbaga, unahin. Dito natin muna i-implement sa ating sarili. Pigilan mo ang sarili mo sa paggawa ng masama kung ikaw ay tunay na may pagdarasal. Dahil habang patuloy ka pa rin na gumagawa ng kabaluktutan, nagsasala ka, ibig sabihin, ano pa rin, nagkakasala ka pa rin at wala yung tunay na pagdarasal kasi siyempre hindi ka niya napipigilan sa paggawa ng masama. Opo, so ito po yung isa sa kalamangan ng pagdarasal o kahigitan ng pagdarasal. Kapag ang isang tao ay nagdarasal ng tunay, pinangangalagaan po niyang kanyang pagdarasal, hindi po yan gagawa ng masama sa kanyang kapwang tao. Hindi yan magluluko, hindi yan, subhanallah. Dahil natatakot na baka hindi maging tunay ang kanyang pagdarasal, baka hindi tanggapin ang kanyang pagdarasal. Oh, subhanallah. Kaya ako at kayo rin at iba pang mga kapatid na mga nakikinig din. Tanungin po natin ang ating sarili kung ang ating pong bang pagdarasal ay napipigilan tayo. Kung hanggang ngayon ay patuloy pa rin, maghihingi po tayo, manalangin po tayo kay Allah. Natulungan niya po tayo para maging madali sa atin at magaan na kung saan layuan, talikdan ang mga gawaing mga masasama dahil ito yung tunay na pagdarasal, napipigilan po tayo. Subhanallah. Okay. So mahaba ang usapin po sa ating unang ibinigay na kung saan kalamangan at kahigitan ng pagdarasal. Opo. Bastang malinaw
ang tunay na pagdarasal ay napipigilan po tayo sa mga gawain hindi kaaya-aya o po sa Allah subhanahu wa ta'ala kung saan mga kabaluktutan at mga masasamang gawain. Subhanallah. Okay. Ah, pangalawa, pangalawa. Ang kalamangan ng pagdarasal, opo, ay sabihin po natin, isa ito sa, kumbaga, nakakahigit sa mga gawain. Kumbaga, yung mga gawain na kilos, wala pang obra sa tinatawag na pagdarasal. Opo, subhanallah. Nabanggit po natin kanina, di ba, pag yakap ng Islam, magbabanggit tayo ng shahadatain. Yung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pagkatapos daw ng shahadatain, sa ating pagbanggit, ang kasunod na pinakamainam sa mga kilos o gawain ay ang pagdarasal. Lalong-lalo na ang pagdarasal doon sa oras o natatakdang oras. Okay, ngayon pagdarasal na banggit. Pero pinakamainam pa rin na yung pagdarasal na doon sa natatakdang oras. Alimbawa, magbitin ng alimbawa. Magdadarasal po tayo ng duhur, salatu duhur. So ang pinakamainam pa rin ay doon pa rin sa ano po, liwaktiha, doon po sa oras na yun. Magsala tayo ng asar doon sa oras na yun. Maliban kung mayroon kang ginagawa na hindi mo pwedeng iwan-iwanan dahil magkakaroon ng mas malaking problema, madalas natin ibinibigay na halimbawa yung mga doktor, may kasalukuyan na kanilang inooperahan. Di ba po? Siyempre, sa pag-opera, hindi yan pwedeng basta-basta aalisan mo yan. Kailangan sigurado yun, dahil siyempre, nakasalalay pa rin sa doktor kung ano pong mangyayari, di ba? Kung iwanan mo yun, tapos, di ba? Kaya pagkatapos mag-operasyon, saka na lang po balik magdarasal, pwede rin. Pero yung walang dahilan, nakatunga ka lang, naka-standby, nakaupo lang, nakaigat, at hindi ka nagdadarasal, ito'y masasabi na hindi po kabilang doon sa tinatawag na mainam o mahigit dahil siyempre hindi yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Opo. Kaya may hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kinwento ni Abdullah bin Mas'ud, naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nagsabi po siya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul amal afdal? Sabi niya kay Propeta Muhammad, ano yung gawain? Amal, ano yung gawain na mahigit, afdal, yung talagang nangunguna, opo, mahigit, na kumbaga malamang, nakakalamang. Tandaan niyo po, tatlo ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasagutan. Mayroong mga ibang hadith na mayroon ding tinutukoy na iba, pero itong isang hadith, may tatlo ang tinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang unang-unang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha. Ang gawain daw na pinakamainam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagdarasal sa natatakdang oras niya. As-salatu liwaqtiha. Ito yung sinasabi natin. Pag duhur, salatu duhur, magsala ka sa oras na yun. Tapos asar, magsala ka sa oras na yun kasi yun ang tatakdang oras. Pag maghrib, mamaya, pag lumubog ang araw, isha, mga bago mag-alas 7, parang ganun. Tapos fajr, dun sa madaling araw. So yung mga natatakdang oras na ito, doon ka magdadarasal, hindi po pwedeng sinasadya na ipinagliliban mo. Ibig sabihin yung pinahuhuli mo, yung naglilit ka, hindi po pwede yun.
Kasi paano magiging mahigit, paano magiging afdal kung nagsasala ka duhur tapos malapit ng asar. Tapos magsala ka ng asar malapit ng maghrib. Di ba? Tapos ang fajr, sinasadya mo man nagsasala ka sumikat ng araw. So, hindi po masasabi na mahigit po yun. Kaya ang mahigit po ng kung saan nang banggitin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang sa natatakdang oras. As-salatu liwaqtiha. Di kaya as-salatu ala waqtiha. Yun ang una sinabi ni Propeta o isinagot doon sa nagtatanong kung ano yung gawain na mainam. Pangalawa na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nagtanong muli si Abdullah bin Mas'ud, qultu thumma ayyu. Nagtanong ulit, ano pa? Bukod sa pagdarasal. Yun, saka na lang pumasok ang magandang pakikitungo sa mga magulang. Birrul walidain. Saka na lang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Makitungo sa mga magulang ng maganda, maayos at mabuti. Ay ito yung pangalawa na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa banal na Quran, maraming talata na binanggit na tumutukoy po sa pagpapakabuti sa mga magulang. Sa isang talata, nag-utos ang tagapagligad na sambahin po siya. Tapos sinundan siya na pautos din ay ang mga magulang ay makitungo ng mabuti. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag magtambal. Sambahin ang tagapaglikha at huwag magtambal sa kanya. Pero yung kasunod, wa birrul walidain ihsana, at makitungo ng mahusay, mabuti sa mga magulang. Subhanallah. Makitungo po sa kanila ng mabuti, mahusay. Kung may mga magulang na buhay pa sila pero kung makitungo ka sa kanila hindi maganda, hindi po ibig sabihin nun ay kahit na nagdadarasal ka ay malapit ka pa rin sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kulang. Kasi isipin mo, nag-utos ng Allah na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo magtatambal. Pero ang kasunod ay makitungo sa mga magulang ng maayos, mabuti. Di ibig sabihin, napakahalaga ang birrul walidain, ang makikitungo sa mga magulang ng mabuti. Ipinagbawal sa mga Muslim, sa mga anak na Muslim na kung makipag-usap sila sa mga magulang, ay iwasan na makapagsalita ng medyo mataas ang boses, medyo makapagsalita ng parang hindi na tinatanggap yung salita ng kanyang magulang, yung bang naiinis, ayan. Maray talata po yun sa banal na Quran. Wala taqul lahuma uff. Huwag kayong magsalita para sa kanilang dalawa. Huwag kayong magsalita sa kanilang sa inyong mga magulang ng yung salitang parang hindi mo, parang duda ka, hindi mo tinatanggap yung kanyang mga salita. Parang ano ka, di ba? Hindi yun. Ang ibig sabihin nun, lagi ka nagsasalita ng mabuti sa mga magulang. Subhanallah. Subhanallah. Sa isang hadith, ang mga nanay natin ay nasa, kumbaga, sabi nga ng nagpapaliwanag, kumbaga ating paraiso ay sa, kumbaga, baba ng apak ng ating mga magulang, mga nanay. Subhanallah. So, ibig sabihin noon, ang mga magulang, lalong-lalo na sa nanay po natin, kung gusto mong makapasok sa paraiso, magpakita ka sa kanya ng napakagandang pag-ugali. Ayusin mo ang pakikitungo sa kanya. Ang pakikitungo sa mga magulang ng mabuti, ito yung isinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa nagtatanong na kung sino ang may karapatan sa mga tao na kung saan nangunguna na dapat doon siya magpakabait, doon siya magpakabuti. Nasusundin kung anong mga sasabihin niya. Nagtanong sang mama. So may tatlong sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pare-pare siyang sagot. Nang tanong siya, sabi ng propeta, ummuk, yung nanay mo, makitungo ng mabuti. Subhanallah, ummuk. Nagtanong uli, sino pa? Sabi niya, ummuk, yung nanay mo ulit. Nagtanong, sino pa? Sabi niya, ummuk. 3 bisis niya sinabi. Sino pa? Sabi ng mama. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abuk, ang iyong magulang, ang iyong tatay. Tingnan niyo po. Yung nanay, 3 bisis po. 3 bisis na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaka may karapatan na kinakailangan magpakabait ka sa kanya, sumunod ka sa kanya ng ganap, ay ang ating nanay. Nanay, nanay, 3 bisis. Saka na lang, pangapat, 1 bis lamang na binanggit yung tatay po natin. Siyempre, lahat po tayo nakakalam po. Pagdating po kung sinong naghihirap, sino ang dumaan ang hirap, siyempre hindi po mapapantayan ng mga nanay po natin. Sinong nagdala sa atin ng matagal? 8 buwan mahigit, 9 buwan mahigit, minsan may 10 months pa mahigit. Di ba yung mga nanay? Hindi yung mga tatay? Siyempre, ang mga tatay, naghahanap buhay po sila. Pero iba pa rin yung hirap na dinanas ng mga nanay po natin. Allah. Isipin mo sa ilang buwan, may kasama kumbaga sa hindi ka makatakbo ng mabilis, hindi ka makaupo ng maayos, hindi ka maiga ng maayos kasi dahil may dala-dala kang palagi na bata. Ikaw yun. Allah. Ang masakit pa dun, nung ikaw ay pinanganak ng nanay mo. Di ba? Ipinanganak tayo ng mga nanay natin. Sobra sakit. Mga nauna na walang mga operasyon, di ba? Normal na panganak. Nahihirapan. May mga nangyari na dahil sa kapahintulutan ng Allah at yun ang nakatakda, may nanganak. Pagkatapos mga maluwal ang kanyang anak na sanggol, natuluyan siya na namatay. Di ba napakaramihan? Kasi hindi basta-basta. Subhanallah. Kaya po ang mga magulang, lalong-lalang nanay, ay sobrang dumaan sa hirap po para sa atin. Kaya nararapat po na kung may mga magulang tayo ng mga buhay pa sila, bumawi po tayo. So may mga trabaho po dyan, bigyan sila ng tulong kung anong makakainan po natin sa pagkain, sa inumin. Kung malayo tayo sa kanila, tulad natin dito tayo sa abroad, kung nasa Pilipinas sila, magpadala tayo. Tanungin natin, nay, tay, lalo nga yung mga magulang natin, mga nanay natin. Anong gusto niyong kainin? Subhanallah. Binibilang ang mga araw nila, maaari na bukas makalawa kasi matanda na sila. Maaari na, wala na sila. Yung iba dyan, wala na, nauna na yung mga magulang. Pero may mga natitira na mga kaibigan niya, kamag-anak niya, pwede ka dun bumawi na magpakabait ka sa kanya, tumulong ka sa kanila. Isa rin po yun sa hindi napuputol na gawain para sa mga magulang. Subhanallah. So malawak din ang usapin po patungkol sa pagpapakabuti, makitungo ng mayo sa mga magulang. Yan ang pangalawang isinagot ni propeta sa nagtatanong kung ano ang gawain na mahigit o nakakalamang. So pangatlo na naman nagtanong, suma ay, sino pa? Ano pa yung gawain? Ay ang sabi ni propeta, al-jihad fi sabilillah. Ito yung tinatawag po natin na pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit po nasabi na isa ito sa mahigit na gawain? Eh, siyempre, ang isipin mo, buhay mo, ang ibubuhis mo. Subhanallah. Hindi lang kayamanan. No, sige, magbigay ka ng magbigay ka. Total, pwede mapalitan. Ang buhay, kapag nawalang buhay, wala nang ipapalit. Isa lang buhay natin ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, al-jihad fi sabilillah, ang pakikibaka sa landas ng Allah. Ang sabi po ng mga scholar, ang jihad, pag sinabi na jihad, maraming klase o uri ng mga jihad.
magsermon, magturo, gumawa ng libro, kabilang po tinatawag na jihad, ibig sabihin yung pagsusumikap. Opo. So ang pinaka-jihad po talaga ay sabihin po natin na masakit kasi buhay na ibubuhis mo, ay yung talaga mag-iba ka, makipag-digmaan kumbaga. Pero wag po natin kaligtaan, mayroon pa rin tayong jinijihad sa ating sarili. Napigilan nating sarili na makagawa ng masama, ipag-utos natin sa sarili na gumawa tayo ng mabuti. Ito yung jihad din. Tinatamad ka mag-aral, tinatamad ka magsala, tinatamad ka kung ano yung mga gawain ng mga pagsamba, tinatamad ka, mag-jihad ka. Ibig sabihin, pilitin mo magsumikap ka para magawa mo yung tungkulin mo bilang isang, lalong-lalo na ngayon, malamig. Ang Fajr, mahirap na ang Fajr. Mahirap, di ba? Magsasala ka ng Fajr, lamig. Pero, nandun ba yung jihad? Kailangan labanan mo yan. Paglabanan mo yan. Para lang may sagawa ang kagustuhan ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tiningnan ko po yung ating oras, sumubra pa ng 2 minuto. Kaso lang, na-late po tayo sa pag-umpisa, magbigay po ako ng 3 minuto. Kung mayroon tayong katanungan, pwede po tayo magtanong, inshallah. Naway mayroon tayong napulot na aral at ating pong ipagpatuloy inshallah kasi marami-rami pa ang mga gantimpala, biyaya sa pagdarasal. Opo. So naway mayroon tayong napulot na aral sa ating pong ibinahagi na patungkol sa mga kalamangan, kaigitan ng pagdarasal. Ito kabilang pa rin yung tinatawag po natin na kasi mga batas din ng tinutukoy ang pagdarasal, may mga batas din yan. Opo, sino po ang may katanungan po sa inyo? Pwede po magsalita kaagad. Opo, meron tayong 2 minuto, pwede tayo ano po, kasi may mag-aadan na. Wala. Okay po, so may katanungan. Okay, siguro malinaw po sa inyo, kaya wala po yung magtatanong. Di bali po, kung meron kayong bagong maisip na katanungan, pwede naman kayo mag-chat sa ating group o tiga sa private. Opo, pag alam po natin, sasagutin natin. Pag hindi natin alam, magtatanong po tayo pa rin sa mas mga nakakaalam po. Okay? Naway tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga oras na ginugol sa kanyang landas. Naway pagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin yung mga kaalaman na ating pong mapapakinabangan. Opo. Naway maging patnubay at gabay po tayo sa ating mga kaibigan, kamag-anak, higit sa lahat sa ating mga pamilya. Naway tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain na mga pagsamba, ipagkaloob sa atin yung kapatawaran, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at higit sa lahat, nawa ay mapabilang po tayo sa mga taong tatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Dahil yan ang pinakalayunin po natin, paano tayo makapasok sa paraiso ng Allah. Malinaw, makakapasok po tayo basta sundin natin ng ganap ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isa buhay natin ang kanyang mga kagustuhan. Kung ano man ang mga pagsamba na ipinag-utos niya, gawin po natin na naayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah po, oras na tayo bawin ng buhay, ay matatanggap po tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah po, hanggang dito po lamang. Abangan niyo po, mayroon din tayong programa every Friday sa mga hindi pa nakakatin. Inshallah bukas, 1:30 hanggang 2:30, ito'y permanent po inshallah. Hanggang dito po lamang. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا. Pagkatapos daw ng shahadatain sa ating pagbanggit, ang kasunod na pinakamainam sa mga kilos o gawain ay ang pagdarasal. Lalong-lalo na ang pagdarasal doon sa oras o natatakdang oras. Okay, ngayon pagdarasal na banggit. Pero pinakamainam pa rin na yung pagdarasal na doon sa natatakdang oras. Alimbawa, magbitin ng alimbawa. Magdadarasal po tayo ng duhur, salatul duhur.
So ang pinakamainam pa rin ay dun pa rin sa ano po, liwaktiha, dun po sa oras na yun. Magsala tayo ng asar dun sa oras na yun. Maliban kung mayroon kang ginagawa na hindi mo pwedeng iwan-iwanan dahil magkakaroon ng mas malaking problema, madali na, madalas natin ibinibigay na halimbawa yung mga doktor, may kasalukuyan na kanilang inooperahan. Di ba po? Siyempre, sa pag-opera, hindi yan pwedeng basta-basta aalisan mo yan. Kailangan sigurado yun, dahil siyempre, nakasalalay pa rin sa doktor kung ano pong mangyayari, di ba? Kung iwanan mo yun, tapos, di ba? Kaya pagkatapos mag-operasyon, saka na lang po balik magdarasal, pwede rin. Pero yung walang dahilan, nakatunga ka lang, naka-standby, nakaupo lang, nakaigat, at hindi ka nagdadarasal, ito'y masasabi na hindi po kabilang doon sa tinatawag na mainam o mahigit dahil siyempre hindi yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Opo. Kaya may hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kinwento ni Abdullah bin Mas'ud, naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, at nagsabi po siya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul amal afdal. Sabi niya kay Propeta Muhammad, ano yung gawain? Amal, ano yung gawain na mahigit, afdal, yung talagang nangunguna. Opo, mahigit na kumbaga malamang, nakakalamang. Tandaan niyo po, tatlo ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasagutan. Mayroong mga ibang hadith na mayroon ding tinutukoy na iba, pero itong isang hadith, may tatlo ang tinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang unang-unang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha. Ang gawain daw na pinakamainam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagdarasal sa natatakdang oras niya. As-salatu liwaqtiha. Ito yung sinasabi natin. Pag duhur, salatu duhur, magsala ka sa oras na yun. Tapos asar, magsala ka sa oras na yun kasi yun ang tatakdang oras. Pag maghrib, mamaya, pag lumubog ang araw, isha, mga bago mag-alas 7, parang ganun. Tapos fajr, dun sa madaling araw. So yung mga natatakdang oras na ito, doon ka magdadarasal, hindi po pwedeng sinasadya na ipinagliliban mo. Ibig sabihin yung pinauhuli mo, yung naglilit ka, hindi po pwede yun. Kasi paano magiging mahigit, paano magiging afdal kung nagsasala ka duhur tapos malapit ng asar. Tapos magsala ka ng asar malapit ng maghrib. Di ba? Tapos ang fajr, sinasadya mo man nagsasala ka sumikat ng araw. So hindi po masasabi na mahigit po yun. Kaya ang mahigit po ng kung saan nang banggitin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang sa natatakdang oras. As-salatu liwaqtiha. Di kaya as-salatu ala waqtiha. Yun ang una sinabi ni Propeta o isinagot doon sa nagtatanong kung ano yung gawain na mainam. Pangalawa na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nagtanong muli si Abdullah bin Mas'ud, qultu thumma ayyu. Nagtanong ulit, ano pa bukod sa pagdarasal? Yun, saka na lang pumasok ang magandang pakikitungo sa mga magulang. Birrul walidain. Saka na lang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Makitungo sa mga magulang ng maganda, maayos at mabuti. Ay, ito yung pangalawa na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa banal na Quran, maraming talata na binanggit na tumutukoy po sa pagpapakabuti sa mga magulang. Sa isang talata, nag-utos ang tagapagligad na sambahin po siya. Tapos sinundan siya na pautos din ay ang mga magulang ay makitungo ng mabuti.
Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, at sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag magtambal. Sambahin ang tagapaglikha at huwag magtambal sa kanya. Pero yung kasunod, wa birrul walidain ihsana, at makitungo ng mahusay, mabuti sa mga magulang. Subhanallah. Makitungo po sa kanila ng mabuti, mahusay. Kung may mga magulang na buhay pa sila, pero kung makitungo ka sa kanila hindi maganda, hindi po ibig sabihin nun ay kahit na nagdadarasal ka ay malapit ka pa rin sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kulang. Kasi isipin mo, nag-utos ng Allah na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo magtatambal. Pero ang kasunod ay makitungo sa mga magulang ng maayos, mabuti. Di ibig sabihin, napakahalaga ang birrul walidain, ang makikitungo sa mga magulang ng mabuti. Ipinagbawal sa mga Muslim, sa mga anak na Muslim na kung makipag-usap sila sa mga magulang, ay iwasan na makapagsalita ng medyo mataas ang boses, medyo makapagsalita ng parang hindi na tinatanggap yung salita ng kanyang magulang, yung bang naiinis, ayan. Maray talata po yun sa banal Quran. Wala taqul lahuma uff. Wag kayong magsalita para sa kanilang dalawa. Wag kayong magsalita sa kanilang sa inyong mga magulang ng yung salitang parang parang duda ka, hindi mo tinatanggap yung kanyang mga salita. Parang ano ka, di ba? Hindi yun. Ang ibig sabihin nun, lagi ka nagsasalita ng mabuti sa mga magulang. Subhanallah. Subhanallah. Sa isang hadith, ang mga nanay natin ay nasa, kumbaga, sabi nga ng nagpapaliwanag, kumbaga ating paraiso ay sa, kumbaga, baba ng apak ng ating mga magulang, mga nanay. Subhanallah. So, ibig sabihin noon, ang mga magulang, lalong-lalo na sa nanay po natin, kung gusto mong makapasok sa paraiso, magpakita ka sa kanya ng napakagandang pag-ugali. Ayusin mo ang pakikitungo sa kanya. Ang pakikitungo sa mga magulang ng mabuti, ito yung isinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa nagtatanong na kung sino ang may karapatan sa mga tao, na kung saan nangunguna, na dapat doon siya magpakabait, doon siya magpakabuti. Nasusundin kung anong mga sasabihin niya. Nagtanong sang mama. So, may tatlong sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pare-pare siyang sagot. Nang tanong siya, sabi ng Propeta, ummuk. Yung nanay mo, makitungo ng mabuti. Subhanallah, ummuk. Nagtanong ulit, sino pa? Sabi niya, ummuk. Yung nanay mo ulit. Nagtanong, sino pa? Sabi niya, ummuk. 3 beses niya sinabi. Sino pa? Sabi ng mama. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abuk. Ang iyong magulang, ang iyong tatay. Tingnan niyo po. Yung nanay, 3 beses po. 3 beses na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaka may karapatan na kinakailangan magpakabait ka sa kanya, sumunod ka sa kanya ng ganap, ay ang ating nanay. Nanay, 3 beses. Saka na lang, pangapat, 1 bis lamang na binanggit yung tatay po natin. Siyempre, lahat po tayo nakakalam po. Pagdating po kung sinong naghihirap, sino ang dumaan ng hirap, siyempre hindi po mapapantayan ng mga nanay po natin. Sinong nagdala sa atin ng matagal? 8 buwan mahigit, 9 na buwan mahigit, minsan may 10 months pa mahigit. Di ba yung mga nanay? Hindi yung mga tatay? Siyempre, ang mga tatay, naghahanap buhay po sila. Pero iba pa rin yung hirap na dinanas ng mga nanay po natin.
Hala, isipin mo sa ilang buwan, may kasama kumbaga sa hindi ka makatakbo ng mabilis, hindi ka makaupo ng maayos, hindi ka maiga ng maayos kasi dahil may dala-dala ka palagi na bata. Ikaw yun. Hala, ang masakit pa dun, nung ikaw ay pinanganak ng nanay mo, di ba? Ipinanganak tayo ng mga nanay natin. Sobra sakit. Mga nauna na walang mga operasyon, di ba? Normal na panganak. Nahihirapan. May mga nangyari na dahil sa kapahintulutan ng Allah at yun ang nakatakda, may nanganak. Pagkatapos manganak, maluwal ang kanyang anak na sanggol, natuluyan siya na namatay. Di ba napakaramihan? Kasi hindi basta-basta. Subhanallah. Kaya po ang mga magulang, lalong-lalang nanay, ay sobrang dumaan sa hirap po para sa atin. Kaya nararapat po na kung may mga magulang tayo ng mga buhay pa sila, bumawi po tayo. Sa may mga trabaho po dyan, bigyan sila ng tulong kung anong makakainan po natin sa pagkain, sa inumin. Kung malayo tayo sa kanila, tulad natin dito tayo sa abroad, kung nasa Pilipinas sila, magpadala tayo. Tanungin natin, nay, tay, lalo nga yung mga magulang natin, mga nanay natin. Anong gusto niyong kainin? Subhanallah. Binibilang ang mga araw nila, maaari na bukas makalawa kasi matanda na sila. Maaari na, wala na sila. Yung iba dyan, wala na, nauna na yung mga magulang. Pero may mga natitira na mga kaibigan niya, kamag-anak niya, pwede ka dun bumawi na magpakabait ka sa kanya, tumulong ka sa kanila. Isa rin po yun sa hindi napuputol na gawain para sa mga magulang. Subhanallah. So malawak din ang usapin po patungkol sa pagpapakabuti, makitungo ng maayos sa mga magulang. Yan ang pangalawang isinagot ni propeta sa nagtatanong kung ano ang gawain na mahigit o nakakalamang. So pangatlo na naman nagtanong, suma ay, sino pa? Ano pa yung gawain? Kaya ang sabi ni propeta, al-jihad fi sabilillah. Ito yung tinatawag po natin na pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit po nasabi na isa ito sa mahigit na gawain? Eh, siyempre, ang isipin mo, buhay mo, ang ibubuhis mo, subhanallah, hindi lang kayamanan. No, sige, magbigay ka. Total, pwede mapalitan. Ang buhay, kapag nawalang buhay, wala nang ipapalit. Isa lang buhay natin ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, al-jihad fi sabilillah, ang pakikibaka sa landas ng Allah. Ang sabi po ng mga scholar, ang jihad, pag sinabi na jihad, maraming klase o uri ng mga jihad. Magsermon, magturo, gumawa ng libro, kabilang po tinatawag na jihad, ibig sabihin yung pagsusumikap. Opo. So ang pinaka-jihad po talaga ay sabihin po natin na masakit kasi buhay na ibubuhis mo, ay yung talaga makibaka, makipag-digmaan kumbaga. Pero wag po natin kaligtaan, mayroon pa rin tayong jinijihad sa ating sarili. Napigilan nating sarili na makagawa ng masama. Ipag-utos na sa sarili, naggumawa tayo ng mabuti. Ito yung jihad din. Tinatamad ka mag-aral, tinatamad ka magsala, tinatamad ka kung ano yung mga gawain ng mga pagsama, tinatamad ka, mag-jihad ka. Ibig sabihin, pilitin mo, magsumikap ka para magawa mo yung tungkulin mo bilang isang, lalong-lalo na ngayon, malamig. Ang Fajr, mahirap na ang Fajr. Mahirap, di ba? Magsasala ka ng Fajr, lamig. Pero, nandun ba yung jihad? Kailangan labanan mo yan. Paglabanan mo yan. Para lang may sagawa ang kagustuhan ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tiningnan ko po yung ating oras, sumubra pa ng 2 minuto. Kaso lang, na-late po tayo sa pag-umpisa, magbigay po ako ng 3 minuto.
Kung mayroon tayong katanungan, pwede po tayong magtanong inshallah. Naway mayroon tayong napulot na aral at ating pong ipagpatuloy inshallah kasi marami-rami pa ang mga gantimpala, biyaya sa pagdarasal. Opo. So naway mayroon tayong napulot na aral sa ating pong ibinahagi na patungkol sa mga kalamangan, kaigitan ng pagdarasal. Ito kabilang pa rin yung tinatawag po natin na kasi mga batas din ng tinutukoy ang pagdarasal, may mga batas din yan. Opo, sino po ang may katanungan po sa inyo? Pwede po magsalita kaagad. Opo, meron tayong 2 minuto, pwede tayo mag-ano po, kasi maya-maya mag-aadan na. Wala. Okay po, so may katanungan. Okay, siguro malinaw po sa inyo, kaya wala po yung magtatanong. Di bali po, kung meron kayong mga bagong maisip na katanungan, pwede naman kayo mag-chat sa ating group o di ka sa private. Opo, pag alam po natin, sasagutin natin. Pag hindi natin alam, magtatanong po tayo pa rin sa mas mga nakakaalam po. Okay. Naway tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga oras na ginugol sa kanyang landas. Naway pagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin yung mga kaalaman natin pong mapapakinabangan. Opo. Naway maging patnubay at gabay po tayo sa ating mga kaibigan, kamag-anak, higit sa lahat sa ating mga pamilya. Naway tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain na mga pagsamba. Ipagkaloob sa atin yung kapatawaran, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at higit sa lahat, nawa ay mapabilang po tayo sa mga taong tatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Dahil yan ang pinakalayunin po natin paano tayo makapasok sa paraiso ng Allah. Malinaw, makakapasok po tayo basta sundin natin ng ganap ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isabuhay natin ang kanyang mga kagustuhan. Kung ano man ang mga pagsamba na ipinag-utos niya, gawin po natin na naayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah po, oras na tayo bawin ng buhay, ay matatanggap po tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah po, hanggang dito po lamang. Abangan niyo po, mayroon din tayong programa every Friday sa mga hindi pa nakakatin. Inshallah bukas, 1:30 hanggang 2:30, ito'y permanent po inshallah. Hanggang dito po lamang. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallah wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.